Sorry guys. Uy, nakuha na pala, sorry. Naka 1 minute na tayo. Intro muna tayo. Okay. Magtigil, laging inaalala ang bawat detalye-tigil. Pasyente pamilya, sa kanya'y mahalaga. Kaya bawat check-up, laging may pag-asa. Si Doc Chris, Luscovy, MD, para sa pamilya, laging ready. Kung kailangan mo ng konsulto dito, pumunta sa klinika, yun ang totoo. Yan. What's up guys, Dr. Chris here, Luscovy MD, and welcome to another video. Kung sa lahat, I'm reaching out, praying for the safety of everyone in Luzon, lalo na dun sa mga epektado ng Super Typhoon Leon, at saka yung mga apektado dati ni Tropical Storm Christine. Currently, nasa Tuguegarao ako, maulan-ulan sa labas, and ang pagkaintindi ko sa last weather bulletin natin, magpakakuan nga tayo. Pag-asa tayo. Weather bulletin tayo ngayon. Tingnan nga natin kung nasan siya ngayon. Kasi maulan talaga ngayon eh. And right now, we're seeing areas of floods in a lot of areas in Luzon. To be specific, no? Oh, malaki siya. And isa pa ako ba ito share? Paano ko ba ay, ito, nakita ko. Yan, okay. Magandang umaga sa ulat ng panahon. Okay, guys. Not good. Well, anyway, I hope everyone is safe, no? Currently, nasa Tuguegarao City ako, dito sa area na to. Light rains, pero kahapon sobrang lakas ang ulan. And this is currently violent typhoon, no? I'm seeing it via Zoom Earth, no? Medyo hindi siya maganda. And kapag sa HD, tingnan natin. But kailangan natin makita to. Kailangan kasi to give, well, win animation tagal. Wow, look at that. That is mainland Luzon is being ripped apart by a super typhoon. Yeah, ingat guys, no? Now, kasama ng bagyong ganito is pagbabaha, no? Yun ang pinakamagandang topic natin ngayon, baha. Kasi in areas such as in Northern Luzon, ang kabuhayan ay mga pagsasaka, no? Dito sa area na hindi makikita sa camera, no? Pero dito sa area ng Luzon, ang pamumuhay ay usually farming. And pag nagbaha sa area na yan, you are exposed to infected urine from rodents or animals that will be infected with or it might have the bacteria called Leptospira interrogans, which is the usual bacteria that is causing leptospirosis. No? Now, well, parang 2 linggo na tayo nagkakaroon ng ganito. Yung last is, I think, medyan pa ba siya? Ay, wala na. Natunaw na si Christine. Hindi na siya nagpapakita dyan. So, thankfully, pero this is not, well, it's a scary sight. Ayan, currently, this is the HD version. Ayan, ito yung angle ni Tropical Storm Christine. Lumihis sila sa amin. No? Ito. And si Christine ay, I think, nawala na siya dito kanina. Or kahapon. But currently, this is Kongray. And that is, wow, lucky. Okay. So, sa lahat na nasa Luzon, mainland area, ingat-ingat. Huwag lumuson sa baha, guys. Kasi ang topic natin ngayon ay baha. No? Now, baha, leptospirosis. May narinig tayong topic about, ano to? Prophylaxis, no? And, syempre, ang
hangarin namin bilang doktor is mabigyan namin kayo ng edukasyon tungkol sa leptospirosis tsaka yung prophylaxis. Na ano ba ang prophylaxis na tinatawag namin? Ito ay protection gamit ang isang antibiotic, or kaya tinawag na chemoprophylaxis kasi antibiotic, no, na it will lessen the chance na magkaroon ka ng infection, lalo na kung meron kang exposure or post-exposure. Pag dumusong ka sa baha, kasi ang problema doon ay mas malaki ang possibility mong magkaroon ng exposure sa bacteria. Ang problem lang doon is kung may sugat, mas malakas or mas mataas pa ang chance mong magkaroon ng bacteria lalo, no? Kaya kailangan magkaroon ka ng post-exposure prophylaxis. Okay? So sa laki ni Kong Ray, I think medyo matagal-tagal pa tayo dito. Ang forecast niya, I think abot pa siya hanggang Friday sa target niya sa atin. So currently ito siya, and it's very very scary. Yeah, dito ako sa Tuguegarao City. Okay, just sitting tight and trying to stay safe. Now, balik tayo sa topic natin about baha, no? Una sa lahat, sabi ko nga, kung wala kang kailangan gawin sa ibang lugar, stay put, stay dry. Huwag ka nang lulusong ng baha. Kasi it will just increase your risk for contracting an infection. And kapag lumusong ka sa baha, kailangan mo magpatingin na rin sa isang doktor. Kung kailangan mo ng prophylaxis, lalo na kung naka-expose ka, no, sa area wherein there are possible cases of leptospirosis. Ano ba nga areas to? Siyempre, yung mga farmlands na may mga evidence of field rats na pwedeng umihi dun sa tubig, no? Sa cities naman, meron tayong mga daga talaga dyan, and they can be also source of the bacteria, no? Kapag dumataas ang baha, and yun naman ang ayaw natin. Now, nabanggit na sa isang Facebook post about prophylaxis, and nagkaroon ng medyo mainit na diskusyon about the prophylaxis of leptospirosis, no? Tignan natin. And nag-comment ako dun eh. And I'm on the side dun sa doctor na bakit? Kasi ang main purpose there is to navigate yung community kung saan pwedeng kumuha ng gamot. And ayaw naman natin sila tanggalan ng pagkakataon na pwedeng kumuha ng gamot. Especially na lumusong sila sa area na binabaha, no? So, tingnan natin yung post ko. Mayroon ako doon. Saan na yun? Ito. Okay. Paano natin ito lakihan? Wait lang, And then, where do I share? Yan, sorry, ito. So, in this post kasi, Dr. Ramos was really the one, no? Kumbaga, she was asking for availability, kung available ba ang doxycycline sa provincial health unit ng probinsya kung saan siya nanggaling. Currently during that time is nasa Manila siya. And gusto niya makatulong sa kapwa niyang mga Bicolano na malaman na mayroong available na gamot sa provincial health unit. And ang problem dun eh, syempre na-politicize na yung discussion about this, and well, we don't have to go deeper with that with that scenario kasi it will just stem out with a lot of questions, a lot of issues. Ang main purpose nun is to navigate talaga, no? To navigate her countrymen to get free medication, no? Especially if they need it the most, na binaha sila. Sa mga areas na binaha nung bagyo,
I would say, kailangan nila ng prophylaxis immediately. Lalo na kung kahit ngayon, ilang araw na from the past storm, nakalublob pa rin siya sa baha, kailangan merong gamot na tinitake, no, weekly para ma-lessen yung possibility na magkaroon siya ng leptospirosis. Now, bago natin to ituloy, syempre, mayroon tayong mga kailangan malaman bago kayo mag-take ng any chemoprophylaxis. So, punta muna sa heart talk. Ayan, heart talk, guys. Guys, what I will be sharing, syempre, is within the perspective na meron kayong consult with a primary doctor. And well aware sila na kailangan yung i-avail yung gamot. Kung wala pa kayong konsulta sa isang doktor with regards to wading or paglusong sa baha, okay, best do consult right immediately. May mga free consults tayo given by the government, free teleconsult, para malaman nyo kung kailangan nyo na ba siyang mag-take, no, ng prophylaxis. Hindi basta-basta ito, you need guidance kasi may mga recommendations na yung doxycycline is free and it can be given but not to all, no. Meron tayong contraindications and precautions, no. So based nga sa guidelines natin from our scholar from the Philippine Society of Infectious Disease, no, sa guidelines natin, i-share ko lang saglit. This is from their the clinical practice guidelines, no, for leptospirosis. The recommended post-exposure prophylaxis is doxycycline, which is well aware in the public na ito na yan. Pero there is a qualifier, no. You have to seek consult first with a doctor bago kayo mag-take ng gamot na ito. Huwag niyong iinumin agad ito na walang abiso ng isang doktor. Okay? And the duration of the treatment or yung pag-inom ng gamot, magbabase yan kung gaano katagal ka na-expose sa baha. Okay? And aside from that, if you are wearing any personal protective equipment at that time, no? If meron ka namang PPE pero butas, well, it will increase your risk. Yun ang problem naman doon. Now, we classify yung risk into low, moderate, and high risk, no? Low is lumusong ka sa baha one time, okay? Kasi kailangan mo, kasi either naguho na yung bahay mo or hindi na safe yung lugar mo, kailangan mo lumusong. Kung one time ka lang lumusong sa baha and wala namang sugat yung paa mo, you're considered low risk. Okay? And merong exact dose yun. Usually, it will be just a single dose, no, of doxycycline within the exposure for after ka na lumusong sa baha within the next 3 days. Isang dose lang. Now, moderate risk. Okay, moderate risk exposure naman is lumusong ka sa baha once, pero sugat ka. Sugat yung balat mo. Okay? And na-expose siya sa baha. So, that is considered moderate risk. Now, ano pa? Nakalunok ka ng tubig baha. Okay? Pag nakita nyo, meron na yung mga bahan umabot na sa dibdib or talagang lunod ka, habot bubong yung baha, yun, wala tayong magagawa. Baka manalunok siya. It will already be considered moderate risk pag may nalunok siyang tubig baha. And ang dosage niyan usually is doxycycline once a day for the next 3 to 5 days. No? And it should be started within 3 days. Okay? Or 24 to 72 hours. That is moderate risk. Now, ano bang high risk naman? Okay? Pag high risk is nandun ka pa rin sa lugar ninyo, pero hindi ka pa rin umaalis at lagi kang na-expose sa baha. Hindi lang isang beses, multiple times and several days. Kasi hindi ka makaalis kasi binabantayan mo yung mga gamit nyo. No? In that instance, you have to take doxycycline weekly until wala ka ng exposure sa baha. Okay? Kung let's say, you are the one responsible in guarding your belongings kasi ayaw mo, matigas ulo mo, nandun ka pa rin sa area ng baha,
take ka ng will prescribe. Usually, the prescription would be Doxy weekly. Hindi siya daily, guys, ha? Weekly. So, pansinin nyo, yung isa, daily for 5 days, moderate risk lang. Pag nakalunok or exposure na may sugat. Pero kung ito, lumusong sa baha araw-araw, ang problem kasi dyan, pag lumusong ka sa baha araw-araw, your skin will tend also to have a weaker protection. May prone ka magkasugat talaga dyan. And in that instance, kailangan prolong din yung exposure nyo sa prophylaxis natin. So, weekly na, once weekly na doxycycline ang binibigay. Pero, ito na naman tayo. Pag nag-take ka ng gamot, magpa-check up ka muna sa inyong doktor bago ka mag-take ng gamot. Okay? So, before you take any medication like doxycycline, seek consult first. Kasi alam natin, itong gamot na to, yes, may benefit siya. Meron din tong contraindications and precautions. Okay? So, ano ba yung contraindications? And ano ba yung precautions natin in taking doxycycline? So, base sa guidelines natin, let's look at doxycycline. It is nakalagay dito. Number 1, contraindication. Do not use this medication if you are pregnant. So, huwag maging matigas ang ulo, mga mommies natin na buntis, na lumusog sa baha. No. That medication is not for you guys, no? And, to be specific, it could cause harm to the unborn child, including permanent discoloration of the teeth. Okay? The medication might cause yellowing of the teeth. Okay? Yun ang problem natin. And ayaw naman natin magkaroon siya ng defects. No? So, it's contraindicated sa mga buntis. Okay? Harmful sa baby. Number 2, do not take this medication without telling your doctor if you are breastfeeding a baby. Same din sa pagdadala ng bata or buntis. Kapag nagpapa-dede kayo, nagpapasuso kayo ng inyong anak, okay, best do not take doxy. Kasi, it passes through the breast. Mag-take ka ng doxy tapos nagpapadede ka sa iyong anak, pupunta din sa anak mo yung antibiotic. And it will just further be an exposure to the child. Okay? Pangatlo, do not give doxycycline with a child younger than 8 years old. So, nakikita niyo na dito, bawal sa buntis at bawal sa bata na 8 taong gulang pababa. Okay? It can cause discoloration of the teeth and can affect the growth of the child. So, ayaw nyong maging stunted or pandak yung bata, best follow the advice of a doctor. Okay? So, ulitin natin. Bawal sa buntis, bawal sa nagpapasuso, bawal sa batang 8 taong gulang pababa. Pang-4, do not use this medication if you are allergic. Implied na yan. If you are allergic to doxycycline before, okay, do not give or do not take it. Bakit? Ano ba ginagamit natin sa doxycycline? It's usually given also in cases of, let's say, acne. Okay? In low doses, it's been used by dermatologists as part of treatment for acne vulgaris. Okay? Kung alam naman ninyo yung history ninyo on skincare, syempre, halos same din yun. Kung baka magka-reaction kayo pag nag-take ng doxy. So, better, kung aware kayo sa inyong allergies or triggers, avoid it. Ulitin natin, bawal sa buntis, bawal sa nagpapadede, okay, ng anak, bawal sa batang 8 taong gulang pababa. Okay? Younger than 8, or mas bata, baka pagalitan ako, mas bata sa 8 taong gulang. Okay? And then, bawal sa may allergy sa doxy. Okay? May pag-iingat din tayo, precautions. Before taking doxycycline, tell your doctor if you have liver or kidney disease. Okay? Diyan pa lang. If you are a dialysis patient, if you are a patient with liver problems, magpatingin agad sa doktor. Okay? Kung wala kang choice talagang lumusong sa baha at meron kang mga sakit sa atay at saka sa bato, magpa-check up ka. Okay? Best be safe.
Okay, you may not be able to take Doxy, and you may need to have a dose-adjusted version of Doxy. Okay, doxycycline can make birth control pills less effective. So, yung mga nasa pill, tapos lumusong sa baha, and, sorry, nagkaroon ng sexual contact with their partner kasi nilalamig, ito, ganon. And akala nyo naka-family planning kayo, yun pala, accidentally nabuntis kayo. So, it will make it less effective yung birth control pill. Okay? So, you take into consideration that precaution. Okay? Lalo na kung hindi nyo planong magkaroon ng anak during that time. Okay? Avoid exposure to sunlight and artificial UV rays. Kasi mas sensitive yung balat nyo to sun if you are taking doxycycline. Okay, better also you apply sunscreen. Do not take together with iron supplements, multivitamins, calcium supplements, antacids, and laxative within 2 hours before taking doxycycline kasi it will interact with the efficacy. Hindi magiging mas effective yung gamot. Magkakaroon tayo ng problem doon sa purpose ng gamot kung sinabay nyo sa mga gamot na ito. Okay, so take note. And then, store your medication at room temperature away from moist and heat. And then, throw away unused Doxy when it expires or it no longer is needed. Okay? And wag magtago kasi it can be very dangerous kapag nag-take kayo ng expired na doxycycline. It can damage your kidneys. Okay? So, maingat. Una, precautions. Bawal sa buntis, bawal sa nagpapadede, bawal sa batang mas bata pa sa 8 taong gulang, at bawal sa may allergies sa gamot. Tapos, mga pag-iingat is bago mag-take ng doxycycline, magpa-check up muna. Kung naka-birth control pills, alalahanin na mas magiging less effective yung birth control pills. Kapag nagtitake ng Doxy, mas prone kayo sa sensitivity sa sunlight, and it will be interfering with iron supplements, multivitamins, calcium, antacids, and laxative sa kanilang efficacy. You should store it in a room air or room temperature away from moisture and heat, and any expired medication itapon lang. Okay? So, ang gusto ko lang din ma-pick up ninyo sa pinakauna, magpatingin sa doktor. Kasi, iba yung lahat naman ito, hindi nyo ma-memorize lahat eh. Hindi nyo ma-memorize yan lahat. Ang pinakamahalaga, alamin nyo kung kanino kayong magtanong, kung saan pwede, or kung pwede bang mag-take ako ng gamot na ito. No? Alam ko, yung purpose and yung goal na magbigay tayo ng impormasyon about Doxy is very important. Pero, you should also take into consideration na seek medical consult first before taking any medication. Baka kasi nagbibigay tayo ng Doxy, it will just provide harm to your patients. Kasi let's say, may renal problem siya. Nagda-dialysis siya. Okay? Or buntis pala siya. Or bata yung bibigyan, less than 8 years old. So, ayaw natin magkaroon tayo ng effect sa kanya na hindi natin inaasahan or gugustuhin in the long end. Okay? Hanggang doon lang naman yung video ko. Sana may nakuha kayo impormasyon na mahalaga tungkol sa doxycycline at sa chemoprophylaxis for leptospirosis. And hopefully, maibsan natin itong bagyong ito. Stay safe, stay dry, okay, prioritize your safety sa ating mga kababayan sa Luzon. Okay, I hope you are all safe. And then, yun nga, long weekend din pala. Enjoy the long weekend and try to recollect pa rin also with your family. Okay, yeah, this is Doc Chris, the Scrubby MD, your off-duty family doctor. And thank you for watching. See you on the next video. And I am going to sleep. Bye-bye. Laging inaalala ang bawat detalye-pilit. Pasyente pamilya, sa kanya'y mahalaga. Kaya bawat check-up, laging may pag-asa. Si Doc Chris, the Scrubby MD, para sa
pamilya laging ready.